Morning. Iinisin na namin yung kawayan. Unti-unti na namin. Nako. Marami pala yan puno, no? Mahigit na. Nasa 150 yan. O 200. Daing batibo to. Yan lang ang medyo mabigat dyan yung paglilinis. Pero once na nabuksan na yan, kaya diretso na putol. Kung titingnan mo isang puno ng kawayan parang konti, pero pag naputol yan marami yan. Dahil dikit-dikit sila. Tansya ko dyan di bababa sa, sa 150 puno. Kaya naman yan magagamit pa natin yung piin ng kaibabaw niya, kasi ang kukunin natin dyan yung puno pangbalag sa ampalaya. Tapos yung ibabaw niya magagamit natin. Pwede pa tayong gumawa ng kubo sa kwanto. At least na halos nang alahati na. Mag-ano man tayo, magpares muna tayo, almusal. Malapit lang naman. Meron dito trek sa inyo, no? Meron na. Tara. Wala. Paris. Ayun yung pares. O mami na lang, sige. Puro mami na lang daw. Alang kanin. Pero ko sa kanila. Pares naman dyan. Kanin. Sige, mami na lang. Ito guys yung literal na kakain sa labas. Talagang literal na nasa labas, tabing kalsada. Paris. Ay mami pala, mami. Kasama si daddy. Dapat na 5. 5 po. Hanap ka na. Kini ko kung tiga. Lalaki niya. Oh. Mercy. Oh, kanyaman. Messi. Sarap. Wala Messi. Yung magkalamansi yan. Alam kaya. Kaya natin ng konting Rex sili. Alam ko mahilig ka sa sili. Takmanin yung kalamansi. Masarap talaga yan. TV din ito. Bakit ba? Huwag yan na akong gumamela. Teka yan. Gumamela. Tara na. Bahay nila Eddie. Si Patrick taga rito sa looban. Malinis na ilalim mo. Ngayon niya sa taas.
Bali nakuha ko nga pala to ng ano, ng 10,000 lahat. Kaya lang kami ang magpuputol kasi yung ginamit namin balag dun sa ampalayahan dun sa farm 2, bumili ako ng puno lang, puno ng kawayan, 120 isa, 112 mil na. Ito 10 mil, hindi lang 150 makukuha natin dito, tapos magagamit pa natin yung katawan nya. Malaking menos, yun nga lang, medyo tsaga kang magputol, maglinis. Marami yan, makakagawa ng isang kubong ano yan. Kahit yung katamtaman lang ang laki, papahakot na lang natin. Ito yung isang sakripisyo sa pagpa-farming, tulad nitong pataba. Yung palay na to mahigit 3 hektarya, magdadala ka ng kaban-kaban doon sa dulo. Kikita niyo yung dulo na yun, papasanin mo lang yan isa-isa. Ayan, ano si kuya, oh, nagdadala ng isang sako. Maglalakad siya ng mga siguro nasa 20 minutes. Pasan-pasan niya isang kaban, tapos babalik siya dito. Ilan to? 5 balik. Tsagaan lang talaga, ano. Pero may layo na yan, 3 hektarya. Tapos isasabog ko ng mano-mano. Mainam yung ano dito, yung palay. Nakaka3 lagay sila sa isang taon dahil regular yung tubig. Ito tubig sapa to, hindi natutuyo. Yan, pag ganyan panalo ka sa palay dyan. Sige, trek, lisya ka trek. Malambot lang eh, baka maano eh. Yo! Yung mga ano yan, spike. Ayan, madali nang ibaba yung tinik niyan pag nasa taas sila. Okay na, malinis na. Puputol na lang tayo. Okay, schedule ulit natin yan kasi wala pa tayong maghahakot. Tingnan muna ako maghahakot. Sa truck yan, 2 balik lang yan. Meron akong chainsaw doon sa bahay. Testingin natin kung kaya na itong puno ng kawayan mas mabilis. Tara, okay na yan. At least malinis na. Ito lang yung gamot ni anong ibulos na itong pataba. Pataba mo ito, tapos mo ito. Ito yung sarahin ko yung pataba ko naman. Rene, okay na lang Rene. Oh, sige. Wala ka po yung chargeable ka rin. Wala. Ito na ko na po yung ito. Mga nga gamit ko na metang ka rin. Okay, let's go.
Maglulutong ulam na lang tayo. Yan ang inihaw na heto. Ako napisa yung ano sausawan. Trek, pasuyo mo nga to, Trek. Pakwan. Malaki. May pakwan. Galing pa ng Pangasinan ngayon ko na eh. Di sa ano ko binili to? Sa Guagua. Trek. Lalayo! Yung sa kinainan natin yan, sa Pangasinan kahit daw na. Kain muna tayo. Teka lang, kapatid to. Dali naman. Kaya itsuran loob nito. Ingnasin mo na. Paborito. Nako, maputla. Gumo niya. Pwede na. Nagulat na ako pili. Yung talim ng kutsilyo ito. Nagulat ako sa inyo. Rambo pa mo. Rambo yung kanasi eh. Rambutan. Marupok na. Wala lang nasaan, tibay. Hindi, makulit lang yung nagbubuyan. Palitan eh. Hindi mo nyaman, pangit. Ay nyaman pa mo yung ulam. Bagong bata yung malaki. Isa yan. Ito yan yung malaki. Hindi yung malaki. Ay, may umuya. Palalagay po. Matamis talaga yung pakulayo. Matamis niya. Tungo. Ayun, thank you. Matamis din fresh yun. Nagulat ka niya niya. May walay pusa. Hindi tayo. Sapwa na ka sana. Nakasap ko. Natutulog kami. Malamot yung ano ni Enyo. Duyan. Ilang beses na yun, pangatlo na yun. Ay. Ang yung gamit yung lubig. Pang-apat pilay ko na yun. Pagbiin mo lang sa pakwan. Tuloy na natin yung patubig dahil bilis matuyo yung tanim.
Meron ako napapansin sa mga talong na naka plastic mulch kesa dun sa walang plastic mulch. Kung mapapansin nyo, ayan, mas malulusog yun dito. Ayan o, lalapad ng dahon. Dito okay naman, pero mas maganda to. Mas maganda yung tayo ng mga naka plastic mulch. For some reason maraming benefits kasi yung plastic mulch. Yung unang-una, yung moist ng lupa hindi ka agad-agad natutuyo. Tapos yan, tulad yan, madamo, maraming insekto yan. Yan yung kaibahan yan. Kumbaga, yan, tulad yan, no? Puro kain ng insekto yan. Tapos yung ibububod nating pataba dyan, ito solo nila kasi walang kaagaw na damo. Yan, kahit damuhan mo yan, meron pa rin ugat yung damo, may kaagaw pa rin sila, kaya medyo maliliit sila. Yan yung kagandahan ng may plastic mulch kesa sa wala. Pwede na rin bilan ng balag to para hindi tayo maagad sa trabaho. Ayan, nagtatali na sila Patrick tsaka Eddie, dalawa nagpapatubig. Siguro papatubigan muna namin to para madaling ibaon yung ano natin, yung tulos. Kasi tuyo ang hirap ibaon. Maibabaon mo man pero hindi siya kapit sa lupa, mauga. Ito na yung balag natin. Tapos meron pa yung nakapaipit sa talong. Nga pala, meron ako napapansin sa meron ako napapanood sa YouTube yung kung paano pagbalag nila ng talong. Yan, limbawa, lumber yan sa taas. Itatali nila to sa puno isa-isa, tapos itatali doon sa taas. So bawat isang puno mayroong tali. Pwede naman yun, kaya lang sa maagad tayo sa trabaho kasi kulang-kulang 5,000 puno to. So gagawin natin yung pahalang na lang na ganun, kabilaan. Nakasalutong dalawa, may tali dito at saka doon sa kabila. Tapos natalian natin sa gitna para hindi sila mabuwal. Yun lang naman ang habol natin. Pero pwede rin naman yun, maganda rin kasi isa-isa eh. Kaya kailangan ito, alambre ito. Kasi ito nag-ano to eh, kumbaga nagbabounce. Pag alambre hindi. Pwede na rin tayong magbawas-bawas dito. Ayan, sa lubungan. Pitin niya yung tapos maglalagay tayo ng straw dito. Ayan, ganyan siya. Wag kasi dati nagtatali kami, ito tinatali namin dito sa poste na masyadong mahigpit, so kailangan nakaganyan din siya, ganyan, may allowance. Yan, tulad yan, meron tayong tali dito, tatali natin ganyan yan. Yan, ganyan lang siya para kahit itulak niya to hindi siya mabubuwal. Ayan, tama yan.
Meron na ako nakikitang pangilan-ngilan na bunga. Ayan o. Meron na tayong talong. Or pwede rin yung kada isang puno magtatali tayong ganyan. Hindi sila mabubuwal na ganun, hindi sila mabubuwal na pag ganun. So pwede nating lagyan ng tali dyan yan. Tapos dito isa-isa para matibay sila sa hangin. Ayan o, bunga na yan. Pero syempre, ayan o. Ayan o, ang cute. Siguro bukas itutuloy namin yung pagputol ng kawayan kasi kailangan lang namin diligan tong mga to, yung talong kailanganin eh. So bukas titingin ako ng maarkilang truck para maipahakot natin dito. Yung gawi dito basa pa yun. I-schedule natin yan sa ibang araw kasi ang patubig namin hindi naman sabay-sabay, sunod-sunod. So tama-tama meron tayong oras para magputol ng kawayan bukas. Dito kasi natin gagamitin yung puno ng kawayan para hindi na tayo bumili. Sigurado pa nating sariwa, hindi yung masyadong tuyo na. Ito kasi yung nabili ko na to, medyo tuyo na yan eh. Although puno naman siya, kaya lang iba pa rin yung, alam niyo, bago, para makapag prepare na tayo dito sa ampalaya. Tapos ito yung ampalaya natin, isang pitasan na lang. Abangan na lang po natin yung next crop natin dyan. Hindi lang isang gulay ang tatanim natin yan, siguro dalawang klase ng gulay. Hanggang ngayon nag-iisip pa ako kung alin doon sa tatlo yung pinagpipilian ko. Siyempre doon tayo sa gulay na medyo bumababa man yung presyo pero hindi ganun sobrang baba. Sample ko yung yung upo. Yung upo, kamatis. Pag yan sobrang baba na, tinatapo na lang ng mga farmer. Kaysa sa umupa tayo ng magpipitas, lugi pa. Karamihan pag bagsak ang presyo niyan, tinatapo na lang. Yung palaya kahit paano maganda presyo niyan, kahit na bumaba yan, hindi yung talagang tinatapo na lang. Ayan may balag na yung talong natin, hindi na masyadong napapagpag ng hangin tibay na yan, lalo na pag nalagyan pa natin ng pangalawa. Ang pagtali nga pala niyan guys, pag ganun gumaganon yung sanga niyan mientras tumataas siya, kumakapal yung tali natin, luluwagan natin, bali na kapag ganyan siya, hindi pwedeng higpitan sa gawin taas. Okay na siya. Hihintay na lang tayo ng bunga. Tagal pa yung kasunod niyan. Pag tumaas silang hanggang dito, saka pa lang natin lalagyan ng pangalawa. Okay, so far so good, maganda na sila. Yung deep well natin, so far okay naman siya. Ang importante, hindi man siya ganun kalakas, ang importante hindi siya naagad. Kasi ilang araw na namin ginagamit, hindi nauubos yung tubig. Although tama lang yung buga niya, hindi ganun kalakas. Pero okay na rin, at least medyo hindi na tayo mangangamba na mauubusan tayo ng tubig. At yung gastos, medyo na-stop na, okay naman na. Kaya naman ng patubigan yung itong buong farm 2. Naalala ko yung kay paring Reggie noon, nagpatayo siya dun sa farm niya. Hindi sila makatama ng magandang balong. Ang alam ko 60,000 lang ang nagastos niya.
umabot pala ng 100,000 mahigit nung pumunta siya dito. Na ikwento ko sa kanya, sabi ko pare, naisip ko yung nagpapatayo ka, ilang linggo nilang ginagawa, hindi sila makatama ng magandang balong. So okay na rin yung nangyari sa atin, kahit na mahina, hindi ganun kalakas, okay na. Hindi, at ang importante yung hindi na uubusan ng tubig. Parang inulit ko lang yung sinabi ko. Okay guys, kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Say Jay. Okay, let's go. Magkakape pa yata si Patrick eh. Ah, hindi. Magkakape.